teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. But as for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. And He's God.
touches my heart. I cannot tell them all. I cannot understand your love for me. It's too deep. I am amazed at the wonders of your love. Your faithfulness touches my heart. I can't tell them all. I cannot understand your love for me. It's too deep. Deeper than the deepest ocean is your love for me. I cannot tell them all. Deeper than the deepest ocean is your love for me. I cannot tell them all. I cannot understand your love for me. I am amazed at the wonders of your love. Your faithfulness touches my heart. I cannot tell them all. I cannot understand your love for me. It's too deep. Deeper than the deepest ocean is your love for me. I cannot tell them all. Deeper than the deepest ocean is your love for me. I cannot tell them all. I cannot understand your love for me. Deeper than the deepest ocean is your love for me. I cannot tell them all. Deeper than the deepest ocean is your love for me. I cannot tell them all. I cannot understand. I cannot tell them all. I cannot understand. I cannot tell them all. I cannot understand your love for me. Amazed at the wonders of your love. Good morning, Jesus! Good morning, Jesus. Ayan, binabati po natin mga kapatid ang lahat ng ating kapatiran sa North, East, West, and South. Good morning din kay Mrs. Rina at sa aking anak na si Bea na nasa ibayong dagat at kay Seth. At sa Paniki at Kuya po Tarlac na aking outreach. Good morning po sa inyong lahat mga kapatid. Okay, ang aming pong pamilya ay bumabati rin sa inyo at binabati namin ang lahat ng nanonood ngayong araw na ito. Okay. Amen. Ayan. So, sa atin pong pagpapatuloy ng ating pag-aaral, mga kapatid, okay, ito muna po ang ating memory verse of the week. Ecclesiastes chapter 4, verse 6. Better a handful with quietness than both hands full together with toil and grasping for the wind. Sa Tagalog po, no? Mas mabuti pa ang isang dakot na katahimikan kaysa dalawang dakot na puno ng pagpapagod
at pakikipaghabulan lamang sa hangin. Ayun. Okay. Thank you, Lord. Sige, aawit muna po tayo mga kapatid, kasama si Sister Nilda. Sige, yung Thank you, purihin Lord. natin ang Panginoon. Amen. Pupurihin kita ng buong puso ko, ng buong lakas at kaluluwa ko. Itataas ang banal na ngalan mo, ngayon at magpakailan paman. Ihahayag ko kabutihan mo, Jesus. Ihahayag ko ang pag-ibig mo, Jesus. Kailanman di ka nagkulang, kailanman di mo pinabayaan, o kay buti mo, Jesus, dakilain ka, pupurihin kita, aking Panginoon. Ayan, salamat sa ating Panginoon. Ano po? Sa ating pong pagpapatuloy nga pala mga kapatid ng ating topic na series na pinamagatang I Am Transformed, yung reference nating book. Yun po ang title, by Revel. Ayan. So, inuna po na nating tinalakay mga kapatid yung ating first series kasi doon pa lang doon sa I Am Transformed. Okay, doon sa salitang I am transformed, makikita natin doon yung salitang I am, At napakalaki po ang kaugnayan niyan sa ating Panginoong Jesucristo o sa ating Panginoon sapagkat yan po ang pangalang ibinigay ng Panginoon kay Moises nung ipakikilala siya ni Moises sa mga Israelita nung suguin siya. Kaya yung salitang I am ay pakaiingatan po natin mga kapatid. Kasi po, sabi doon sa Exodus 20 verse 7, sabi rin doon, sabi po doon ay wag nating gagamitin sa walang kabuluhan ang pangalan ng Panginoon. Okay? Yung pangalan niyang I am. Malaki ang kaugnayan noon sa ating sarili. Ayan, kasi binabanggit din natin yung salitang ako. Okay? Kaya sa title pa lamang nung ating pag-aaral lang na book, I Am Transformed, pagka nandoon yung salitang I am, wag nating babanggitin, so walang kabuluhan. Kaya dapat, if God is holy, ito yung utang ating title ng pinag-aralan. So I am growing. Ayan, yung natatransform, lumalago. Yung pangalawa po nating pinag-aralan na series is God is wise. So I am teachable. Okay? At yung pangatlo po nating series na pinag-aralan, God is unchanging, so I am consistent. Okay. Ngayon naman po, tatalakayin po natin ang pang-apat nating series na ang title po o pinamagatang God is one, so I am whole. At sa pagbasa po ng ating verse ay babasahin po ni Pastor Fred. Okay. 1 Thessalonians 5:23. May God Himself, the God of peace, sanctify you true and true. May your whole spirit, soul, and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. This is the message of the Lord. Amen. Manalangin po tayo. Diyos namin na buhay, na ninanais ang buo naming katauhan, kasama ng iyong awa at grasya, kami lahat ay magkaroon ng kaligtasan. Salamat po, Panginoon. Mangusap ka sa amin. Kami pong lahat ay makikinig sa pangalan ni Jesus. Lahat po ay magsabi ng Amen. Okay. Ito pong nasabi dito.
may God Himself, the God of peace, sanctify you true and true. True and true, ha? Talagang buo. Buo. Spirit, soul, and body. Pag sinabi po natin spirit, ito po ay doon sa Greek word, ito ay ruwa or wind. Ito pong soul, ito po ay tinatawag na psyche. Person's life on earth and rewarded by God in heaven. Ito po si living for God. Yung ating personality, ang sinasabi dito, yung soul. Yung pong body, ito po ay tinatawag na suma. Nakita mo yung suma? Pero makakita yung suma, yung mga sapon, di ba? Suma? Suma, yung malalaking katawan. Sumo wrestler. Oo, yan. Ito po ay pitid na pitid talaga yung ating body. Ha? Pagkatapos, ito na yung tinatawag nating bodybuilding. Physical exercise. Kaya ang sabi dito sa ating binasa, may the God of peace sanctify you true and true. Spirit, soul, and body. Amen. Malinaw na, malinaw. Buo, hindi tayo isa-save ng Panginoon ng ano lang. Spirit, tapos yung ating relationship, kasama po yung ating mga kaisipan na nakakikilala at nakakaalam ng Diyos na buhay at pati yung ating whole body. Ayun. So, ibig po sabihin na, Pastor Fred, tinatransform tayo ng Panginoon ng buong katauhan natin, ang espiritu, ang katawan, at ang kaluluwa. Ayan, kaya nga ang sabi ng Panginoon dito, I am one. Kaya sabi natin, so I am whole, spirit, soul, and body. Malakas, matatag sa labanan. Opo. Okay. Yung patuloy na pagbabago sa atin ng Panginoon, kumpleto no po, sa ating katawan, sa ating isip, o kaluluwa at espiritu. Ayan, kaya package po pala yan, ano? Yung pagtatransform ng Panginoon. Buo. Okay, sige. Salamat sa Panginoon. So, itong mga bagay pong ito, mga kapatid, ay napakagandang pag-aralan sapagkat hindi po natatapos kasi ang Panginoon sa pagliligtas lamang o pagpapatawad ng ating mga kasalanan. Yun po ay pasimula lamang ng mga gagawin niyang patuloy na pagbabago po sa ating buhay as we go along sa atin pong pakikipag-ugnayan po sa Panginoon. Okay? Itatransform niya ang buo nating katauhan. Ang sabi, ang ating katawan, ang ating kaluluwa, nakapaloob sa ating kaluluwa ang kaisipan, damdamin at pagpapasya. At ang ating espiritu, yan po ang kabuuan na binibigay sa atin ng Panginoon. Pag sinabi hong whole kasi, lack nothing. Ano po? Buo, ganap, kumpleto. Kaya kay Kristo lamang po natin matatagpuan ang kaganapan, kabuuan ng patuloy po nating pagbabago sa tulong at awa ng ating Panginoon. Okay. Sige. Sa 1 John 4:17 and 18, nakalagay po rito, this is how love is made complete among us so that we will have confidence on the day of judgment. In this world, we are like Jesus. There is no fear in love, but perfect love drives out fear, because fear has to do with punishment. The one who fears is not made perfect in love. Kaya po today, we shall tackle another attribute of our holy God, which is God is one, so we are whole. Pag sinabi pong whole, lacking nothing. Walang kulang. Ang sabi nga po, no? Walang kulang
sa buhay ko, pagkat si Kristo'y nananahan dito, walang kulang. Sa buhay ko, pagkat si Kristo'y nananahan dito, ikaw at ako, sila at kami ay walang kulang, walang kulang, pagkat si Kristo'y nananahan dito. Ayan, salamat sa Panginoon. Ano po? Itong pag-ibig na ito ng Panginoon, take note, ito hindi natin pag-ibig to. Itong lahat na itong pag-ibig na to. His love, His care, His sympathy, His mercy is the foundation. Kaya tayo'y walang kulang dahil sa pag-ibig ng Diyos. Maliwanag na maliwanag, hindi tayo kukulangin. Siya nagpupuno. Ayan. Punong-puno siya ng Amen. pagmamahal. Okay. Mr. Sandy, Sige po. imagine yourself. Ayan. So, katulad po ng ating lagi ang pinapractice habang pinag-aaralan po natin ito, let us apply the 4 R's. Ano po, mga kapatid? Okay? So, ito po yung first R na yung rest. Okay. So, ang gagawin po natin is imagine yourself enveloped by God's love. Ito po yung sinasabi kanina ni Pastor Fred. So, yung safe, warm, comforted, and comfortable. I-visualize po natin ang ating sarili na isa po tayo sa Panginoon, ng pag-ibig. At let Him fill any cracks in your heart, your mind, or your emotion. Let Him make you whole. Ang pag-ibig po ng Diyos, mga kapatid, ang tao kasi maraming hinahanap, mga kapatid, no? Minsan naghahanap tayo ng kalinga, ng pag-ibig, ng pagmamahal. Pero pag hinanap po natin yan sa tao, limited lang po ang ating makukuha, hindi buo, hindi ganap. Okay? Kung baga kulang at kulang pa rin yun. Dahil siyempre, as human, marami tayong expectation. Pero ang tunay lamang na kaganapan ng pag-ibig na atin po yung matatagpuan, walang iba kung hindi sa ating Panginoong Hesukristo na nag-alay ng kanyang buhay para po sa atin. Wala na pong hihigit pa sa pag-ibig na nag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang minamahal. At yun po ang pag-ibig na inialay po ng Panginoon sa atin. Once na-comprehend ng isang tao po yun, katulad nung sinishare, nung fellowship, ni Sister Ria, yung pag-ibig ni Lord, na pag tinanggap po yun, naunawaan ng isang tao, ay malaki po ang magagawa nito sa buhay ng isang tao. Kaya mag-create tayo ng sanctuary. Pag sinabi pong sanctuary, hindi lang naman po ito place. Kung hindi ito po state of being, hindi lamang po ito lugar. Kung hindi po ito state of being, yung kalalagayan ng ating puso, ng ating isip, ayan, na natatagpuan natin yung ating seguridad, kapayapaan, sa atin pong pakikipag-ugnay sa ating Panginoon. Kaya nagiging one tayo po sa Diyos sapagkat nararamdaman natin ang pagmamahal niya po sa atin. Okay? So now, take a minute to simply be still. Di ba, awit? Be still and know that I am God. Huwag kang madaldal. Huwag kang kumibo. Basta mananig ka na ang Panginoon ay nag-uusap sa atin at ating unawain sa pamamagitan ng pagbabasa kung ano ang sinasabi ng Diyos sa atin. Sinabi sa atin, sabihin natin sa sarili natin, I am complete. I am complete. I am whole. I am whole. I am healthy. I am I am healthy. I am holy. I am holy. Dahil tayo buo dahil sa pag-ibig ng Diyos. Amen. Marami sa atin paminsan-minsan.
most of us have experienced an emotion wherein some point we say, I am sorry. Parang masama gising ko itong araw na to. Nakabangon ako sa different side. Of the bed. Oo, maraming ganun nagsasabi. Sabi, sorry, ako'y tao lamang. Maraming nagsasabi ng ganun. Sino may sabi sa iyo, ikaw ay ipis? Di ba? Ako'y tao lamang. Sorry. Mali yung aking nagawa. Ikaw ay lumagay sa katayuan ko. Kung hindi ka magkakaganito, minsan nga may saptik minsan ng ulo mo eh. Di ba? Ulo ko at ulo nating lahat. May S. Parang ganun din. At tayo nasabi natin, pag sorry, tapos, ba't di ka pa nagbabago? Ikaw na ba yung sarili ko kung hindi ka magkakaganito? Most likely, it is some sort of an apology and explanation why we've been acting na para bang wala ka sa hulog. Ayan, wala ka sa hulog. Kumbaga, masama yung gising. Masama gising. O kaya, tinimbang ka, Ngunit kulang. Hindi pwedeng gamitin dito yung yung pag sobra ka na, kalusin. Hindi pwede. Hindi pwede. Ang gagamitin lang natin dito, sorry. Pero huwag ka na makakatwiran. Okay, meron mga ganitong pangyayari. Maybe you have raised your voice at one incident that doesn't need such attitude. Minsan nabibigla ka eh. Oh. Bibigla ka. Bakit? Minsan nangyayari sa amin yan. No? Alam mo kung bakit? Bakit po? Hindi ako nangangatwiran. Kasi pareho kami. Bakit po? Hindi kulang. Dahil sa katandaan. Maraming ganun. Senior moment, sabi nga. Parang S ang ganun. Senior moment. O pangalawat na natin. Maybe you were distracted when somebody tried to explain to you while you are busy doing nothing. Yan. Doing something. Hindi ba alam siya? Ano ba ginagawa mo? Kanina ka pa rin. Nado ka dito sa kabila. Ay, nangyayari po talaga yan. Minsan ganito po rin yan eh. Sa aming mag-asawa ni Sister Rina. Pagka kasi po may ginagawa ako, busy ako. Tapos may sasabihin sa akin, hindi ko na maintindihan kasi busy ako sa ginagawa ko eh. Kaya hirap akong pakinggan siya dahil may ginagawa ako. Meron pa. Maybe you feel frustrated with something that is what we term common sense. And some, ayokong gamitin yung dumb eh. Yung mga tao hindi marunong umunawa o makaalam kung ano ang tama at mali. Thing was done to such a situation. Hindi po makaabot, parang ganon. Hindi maabot. Ito, huwag kang, huwag kang lalabas ng bahay. Bakit? Umuulan, tsaka magdala ka ng payong o kapote. Lumabas. Walang dala. Hindi pa. Hindi pa niya sinasabi eh. Dahil common sa amin. Sintido ko mo lang yan. Aha. Bakit hindi ka nagdala? Anong nangyari sa iyo? Nambasa. Mamaya, nilalagnat ako sa iyo. Anong isasagot mo minsan? Buti nga sa iyo. Yan. Maraming ganon. Pero kung ikaw ay nasa tamang pag-iisip, common sense o yung sentido common, aayusin mo, aayusin ko ang aking isinasagot sa iyo. Meron pa isa. When you comment on national issues, nako, eto, pag pinag-uusapan ng tao, when you comment on national issues and made you feel bad, what about people around you
when you cannot do anything about the situation because you have nothing to do with it personally. Makikita mo yung sa TV. Pag yung story sa television. Pero lahat, ganun lahat. Sa Amerika, sa ganito, lahat na doon. Yung pagminsan na yun, sa iyo, bad news. Doon sa kanya, good news. Pag minsan, yung isip natin, hindi mag-jive doon sa ating mga nadidig. At marami pang iba. There are matters that will give you problems when the reason are not really those around you. Lahat ng problema ng tao sa buong mundo, nakadinig ka lang, pinoproblema mo na. Pinapasa na ang daigdig. Ano yung, nakawewang ko, yung taga, problema ng ganon, problema ni ganito. O ba't anong nangyari doon sa ano? Kasi, ang inuwip sa aking pansit, milangaw. Ganon, may mga ganon. Hindi maintindihan. Common sense lang. Kung ikaw pinasalubungan ng asawa mo ng pagkain, pagpasalamat ka, minsan may ibang sagot mo, yung walang common sense. Sintido ka ba, mabuti pinasalamatan ka nga, inuwian ka na nga Iba naman ang sagot mo. Inuwian ka na nga, dahil may reklamo ka ba? Ang inuwi mo naman ay lasing na lasing ka, tinan mo. Alam mo itong pansit na inuwi mo ito? Natapon sa kalsada, pinulot mo lang, puro buhangin. Ayan. Hindi maintindihan kung ano ang nangyari dahil sa hindi pa sila bago at kailangan nilang mabago at soul. Pareho pong nawala sa hulog, parang gano'n. Parang nawala sa kabuuan. Kabuuan ng kanyang kaisipan. Ng kaisipan. Hindi Damdamin. niya, yan ang pinakamalaking problema ng mga tao sa ngayon. When you realize that the problem is you, Minister Sandy, when you realize that the problem is you, Pagka naalaman natin tayo pala mismo ang mga tayo problema. mismo, not the world around you or us. You admitted ano bang ibig sabihin natin? Tinge of embarrassment. Embarrassment. I'm just not feeling like myself. Ayan. Parang nawala sa sarili. Parang Nawala sa sarili. Nasa sarili ka. Ang problema nito, hindi pa tayo whole. Spirit, soul, and body. Then, hopefully, you got a copy and take enough. Eat lunch or schedule a vacation or do something else to become yourself again. Ayo. Marami ka na. Mabuti pa. Doon na lang ako dito. Mabuti pa sa mall. Doon na lang ako. Nag-iisa ako. Walang dadakdak sa akin. Iyon ang iniisip ng mga tao na hindi pa buo at binubuo pa ng Panginoon, spirit, soul, and body. Sometimes, this fragmentation goes deeper than a momentary lapse of manners. Akala mo, ganun lang. Pero habang hindi nasusolusyonan yung ating mga pag-uugali ganun, lumalalim ang ating mga kinikilos, and it could be simply a lifestyle. Nagiging... Yun ang siya. Magiging lifestyle na niya o buhay niya na. Hindi lang buhay niya. Buong pamilya niya, buo noong mga nakadikit sa kanya, lalo-lalo na silang mag-asawa. You might find yourself playing a part, trying to meet expectation, smiling on the outside, but struggling in the
inside. Oh, parang clown. Parang yung mga hypocrite. Clown. Clown na lang, nung. O yan, parang gano'n lang, mga hypocrite, yung mga ano lang, mga pagkaharap mo, Nakangiti. Tuwan-tuwa, nakangiti pagka nasa harap. pero pag nakatalikod, Ayan. yun. Kaya tayo, ang pagbabago sa atin, spirit, soul, and body. Huwag kang mag-alaala, mahal ka ng Diyos talaga. Mahal ka ba ng Diyos? Amen. Kailangan isip natin talagang mahal tayo ng Diyos. Ano pang maidadag mo? An overtime natin, anong ano? Pagka ganyan po ng ganyan na nangyayari, ano po, yung overtime, that becomes exhausting. You realize there is a disconnect between who people think you are and who you really are. Between who you are and who you want to be, or how you are acting and what you truly value. Yan, pagka tumagal ng tumagal, ano po yan, nakakapagod po yan, mga kapatid. Pagka lagi na lang gano'n, lagi tayong naiinis, lagi tayong marami ang sinasabi, nalaban sa iba, puro pangit na lang po ang ating nakikita sa ating paligid. Nakakapagod po yung mga ganyang attitude. Kaya pag nagtagal, mismo, sabihin natin, ba't ganito ako? Sino ba talaga ako? Yung sinasabi nyo kanina, tinimbang ka, ngunit kulang. So, kumbaga, wala na sa hulog, wala na sa plumb line. Yun po yung ating sinasabi kanina. Oo. Ngayon, kailangan natin a good way to start true and true by drawing near to God. Ayun, lapit kay Lord. Kailangan ma-realize natin, sentido común din. Opo. Malayo tayo sa Panginoon, especially if we are a Christian. Marami sabi, uy, kami mga Kristiyano, pero pagkaharap mo, uy, ayun. Pagka sa harap, praise the Lord. Pagka wala na sa harap, erase the Lord. Ayan, oo. So, lalapit kay Lapit Lord tayo pala. kay John. James 4:8. Come near to God, and He will come near to you. Wash your hands, you sinners. Purify your hearts, you double-minded. Kung ika'y lalapit sa Kanya, siya'y lalapit din sa iyo. Anong biyaya? Anong biyaya ang Mahaplos. mahaplos ng Diyos? Pag hinaplos ni Lord, nagkakaroon uli ng kabuuan sa ating katauhan. Pag in-embrace ka ni Lord, wala na. Na-envelope ka na ng kanyang love. Pag-ibig. Anong biyaya ang mahaplos ng Diyos? Biyayang tunay ang haplusin ng Diyos. Kung ika'y lalapit sa Kanya, Siya'y lalapit din sa'yo. Anong biyaya ang mahaplos ng Diyos? So yung wholeness na pinag-aaralan natin, itong wholeness na to begins with God. Hindi sa atin. Kay Lord na nag-i-embrace sa atin, may envelope sa atin na sinasabi sa ating, I love you. Hindi ka na makakawala sa pag-ibig ko sa iyo. Because He is whole. Si Lord hindi pa yung Ang pag-ibig ni Lord buo. buo. He is not fractured or fragmented. God is consistent, fitting, compatible, complete, unchanging, and unchangeable in one word. God is holy. Maliwanag na maliwanag. Walang kulang ang ating Panginoon. Tayo ang may kulang pag minsan nga makikita mo yung mga lubak-lubak na kalsada, tsaka yung mga crack na dinadaanan.
aayusin ng Panginoon yan. Aayusin at aayusin. Kaya walang kulang sa buhay ko pagkat si Kristo'y nananahan. Ay, may kanta po Dito. tayo dyan, no? Meron? Opo, sige Ano po. kanta yun? Sininang Walang Linda. kulang Ayan. sa buhay ko pagkat si Kristo'y nananahan dito. Walang kulang sa buhay ko pagkat si Kristo'y nananahan dito. Ikaw at ako, sila at kami, walang kulang, walang kulang. Pagkat si Kristo'y nananahan dito. Kailangan ayusin natin yung ating mga behavior. O yung baka natin sabihin na, iba yun, baka i-reject ako ng ibang tao. Si Lord hindi ka kailanman i-reject. Kasi ang kanyang, ang kanyang ugali, hindi siya changeable. Maayos na maayos siya. God acts in accordance with who He is. Kung sino siya. Kung sino siya. Hindi siya nagbabago. Hindi nagbabago ang kanyang pagka-Diyos. Kahit hindi tayo sumusunod sa Kanya. Hindi siya nagbabago. Hindi siya. Teka, hanggat di nagbabago yung si ganito. Ganito lang ako. Parang Ganito lang po, ako. no? Pagka yung... Hindi susunod ang Panginoon sa iyo. Kailangan tayo ang sumunod sa Kanya. Amen. Hindi Who He is, nagbabago ang pag-ibig mo, Jesus, sa lahat ng panahon. Hindi nagmamaliw ang... Thank you, Lord. Yung Ayan. pagmamahal hanggang sa 1,000 salinlahi. Bawat labi magsasabi, ikaw ang Panginoon. Tapat ang Diyos, magpakailan paman. Yun. So, who He is love. Amen. Ayan. God's goodness and God's love are connected. Hindi maaaring magkahiwalay yan. Think about it. God is always true to love. He cannot act outside of love because love is who He is. His pure, unselfish love defines everything He does. God is guided by love, committed to love, and motivated by love. Ayan. Minister Sandy, pakibasa mo yung Dito po sa 1 John chapter 4, verses 13 to 16. This is how we know that we live in Him and He in us. He has given us of His Spirit, and we have seen and testify that the Father has sent His Son to be the Savior of the world. If anyone acknowledges that Jesus is the Son of God, God lives in them, and they in God. And so we know and rely on the love of God has for us. God is love. Whoever lives in love lives in God, and God in them. So John mentioned the Spirit, the Father, and the Son, all in the context of love. He was showing us how the Trinity or the three-person nature of God is united in love and how that love unites us to God. John went on to say that love is made complete in us, and divine love drives out fear and makes us perfect in love. So talagang ibang klase ang nagagawa ng pag-ibig ng Panginoon. Ano po? Alam mo itong pag-ibig nga to, iba to eh. Ito yung pag-ibig ng Diyos na sinasabi. Hindi ito yung hindi ito yung pag-ibig na eros. Hindi yung, marami kasi ang uri ng pag-ibig. Agape. Ito yung agape love na tinatawag. Hindi nagbabago,
lagi nasa atin lahat at tayo ang binabago ng Diyos. Kaya ang sabi dito, yung John mentioned the Spirit, the Father, and the Son, all in the context of Love. love, nakabuo doon, konteksto ng pag-ibig. He has shown us how the Trinity or the three persons, nature of God, is united in love. How that love unites us to God. John went as to say that love is made complete. Walang kulang sa atin. Yung ibinigay na love sa atin, yung agape love, wala ka nang hanapin pa. The divine love drives out fear o ang pagkatakot, baka kung anong mangyari sa akin. The sure salvation is the love of God. Divine love drives out fear and makes us perfect in love. Kompleto, perpekto, walang bawas, walang kulang, walang dagdag. Siya ang tunay na Diyos na umiibig sa ating lahat. Nabasa mo na ba yung 1 John 4, 17 to 18? Ito po ang sabi sa 1 John 4, 17 and 18. This is how love is made complete among us, so that we will have confidence on the day of judgment. In this world, we are like Jesus. There is no fear in love, but perfect love drives out fear, because fear has to do with punishment. The one who fears is not made perfect in love. Ayan, maliwanag ha. Love can mean different things to different people. Kanya-kanyang pananaw. But God's oneness is defined by holy love, and He completes us in that love. Selfishness has no place in God's holiness. So His love always brings out the best in us. Bring out the best in me, O Lord, That I may serve that I you. may serve you faithfully, O Lord. Empower Empower me, O Lord. Empower me with your Holy Spirit. Yun ang nagagawa po ng love ni Lord. He Yeah. bring out the best in us. Hindi yung love ko sa iyo. Ay, kulang po yun, nung. Pero okay. pagka yung love ni Lord, ang ginamit natin sa iba, yun. Kaya napakahalaga na dapat tanggapin ng isang tao ang pag-ibig ni Lord ng buong buo. Walang pag-aalinlangan, walang pagdududa, because we cannot give what we don't have. Kung wala yung pag-ibig ni Lord, paano kita mapapatawad? Paano kita mamahalin? Kung ang gagamitin ko pong aking pag-ibig, kulang yun. Pag tinimbang yung kulang nung. Kaya dapat yung pag-ibig ni Lord, buo, sapat, walang kulang, kompleto. So itong lifestyle nito na ating karakter, ito'y buhat sa pag-ibig ng Diyos. Will always be more whole, more authentic, Ayan. more congruent than the lifestyle characterized by selfishness or fear. It is a holy life. Yan ang bunga. Pag tinanggap yung pag-ibig ni Lord. Pag-ibig ni Lord. And the same love that makes God so authentic can bring wholeness to you and me. Let God's love give you purpose. Let it define you, direct you, and unite. Ganda naman you. yan nung Let Sige, ulitin mo Let nga. God's love give you purpose. Yung pag-ibig po ng ating Panginoon, yan ang nagbibigay ng layunin o kahalagahan po sa buhay natin.
At yan din po yung nagdi-define kung sino tayo, kung ano tayo, at yan po rin ang nagbibigay ng gabay, direksyon sa ating buhay. At yan ang nag-uugnay sa atin sa Diyos, mga kapatid, kapag yung meron pong pag-ibig tayo na tinanggap mula sa Panginoon at nagmamanifest din po ito sa ating buhay, mga kapatid. Kaya pagka wala yung love, di ba? Sabi nga ganun kahit ibigay ko ang aking sarili upang sunugin, sabi kung wala namang pag-ibig, wala daw pong kwenta. Zero. Zero balance. 1 Corinthians 13. Ngayon, ito pong sinasabi sa ating ganito. The same love that makes God so authentic to bring wholeness to you. Meron palang love na peke. Hindi authentic. Hindi. Ano po, coated? Ganon, may labang coated. Parang ginto, coated lang. Oo. Pag kiniskis mong ganon, wala na. Ibabad mo sa suka. Pagka namuti, tunay yung suka. Oo. Okay. Tanong. Dahil itatanong sa atin, how does love heal the fractures? Yung mga medyo crack doon sa ating mga ulo, sa ating mga utak, sa ating mga ginagawa, lifestyle. How does love heal the fractures and close that fissures of the soul? Paano magkakadikit yung balat? Paano mahihilom? Ayan, mahihilom yung ating soul, yung ating mga nararamdaman. Puso, sugatang isip, sugatang damdamin. Paano daw po mahihilom? Ayan. In other words, how does God's holiness makes us whole? Ano ang tanong? Nararanasan ba ninyo nang madama ninyo ang pag-ibig ng Diyos, ang dali mong nang magpatawad? Ayan. Nadadanasan mo ba? Nadadanasan ko ba? Nadadanasan ba natin ngayon na madali tayong magpatawad? Yan ang pinakamagandang tanong. Paano po yun? Halimbawa, hirap magpatawad dahil sa nasaktan siya, ginawan siya ng hindi maganda sa mga nakaraan. So, paano po ang Doon sa sitwasyon? Hindi pa kompleto Mark ang pag-ibig niya. 11:24, ang sabi nga doon. When you pray and ask for something, believe that you receive it and you shall have it. And in verse 25, Kung kayo'y mananalangin, patawarin muna ninyo ang mga nagkasala sa inyo Anong kailangan faith? upang mapatawad din naman kayo ng inyong amang nasa langit. Ganun po Anong nakalagay faith doon. ang kailangan mo? Faith? Malo faith. Ayan. Kailangan nyo ng faith na malo faith. Malu faith, totally convinced, totally acknowledge that God can move mountains out of several problems that we have now. Yan ang pinakamaganda riyan. Kasi nga naman po, kapag ka may hatred sa puso, tapos hindi makalimutan yung ginawa sa kanya ng kanyang kapwa, ang talagang pinakalunas po dyan ay kapag ka na-comprehend niya, natanggap niya, naunawaan niya yung pag-ibig ng Diyos na iniukol sa atin, doon tayo kukuha, huhugot, ayan yung sinasabi ng karamihan, doon tayo huhugot sa pag-ibig ni Lord para naman maipagkaloob din po natin sa iba. Dahil kung wala tayong huhugutin, anong ibibigay natin, di ho ba? Binigay sa atin ng Panginoon yung buo na pag-ibig niya. God is one. So sabi, tayo rin, buo yung pagmamahal sa atin ni Lord. Kung halimbawa ayoko, installment na lang ibibigay kong pag-ibig dyan. Pwede ba yun, Nong? Alam mo kasi kapag wala kang isinuksok, wala kang titingalain. Wala madudukot. Wala kang mga dudukot talaga.
Eh si Lord, sinuksukan tayo ng pag-ibig niya sa ating Iyan ang puso. pinakamaganda. Oh. At iyan naging parte ng buhay natin, ang pag-ibig. Kaya tayong lahat ay nakapagpapatawad. Tawad. Ayan. Ayun, yung pala yun. Ayan. Praise God. Thank you, Lord. Anong pangalawa? Naranasan na ba ninyo na nang madama mo ang pag-ibig ng Diyos, para bang pwede ka nang kunin ng Panginoon? Nadanasan na ba natin yun? Kung nadanasan natin yung pag-ibig Ibig ni Lord. Kapayapaan. ng Diyos, Ah. para lang naman eh. Para bang pwede ka nang kunin ni Lord? Para lang naman. Naalala ko yung kanta niyan eh. Ang bait mo naman, sana kunin ka na ni Lord. Yun po yun. Hindi, ibig po sabihin nito mga kapatid, dahil sa sobrang kapayapaan na ating naramdaman sa pag-ibig ng Panginoon, yung kakulangan na ating hinahanap sa ating kapwa ay napunan ng pag-ibig ng Panginoon. Nagkaroon tayo ng kapayapaan at nawala yung mga galit, inis, hinanakit sa ating mga puso, agam-agam, yung mga stress na sinasabi, bunga ng mga bagay-bagay na ating naranasan, at naranasan natin at naramdaman yung pag-ibig ni Lord. Pakulang na lang sabihin mo, nasa langit na ba ako? Parang gano'n, ano? Wala pa. Hindi pa tayo buo. Okay. Ha? Ang sarap ng damdamin na bigay ng pag-ibig ng Diyos. Sobra itong pag-ibig na ito. Oh. Naranasan nyo na po ba umibig, Nong? Naranasan nyo na umibig? Umibig sa sa matatamis. Awag, diabetic ang lalabsan Kasi nun. yung paglagay ka ng matamis doon sa sa hapag ng kainan, maya't maya, ang daming langgam. Ako po, naranasan ko na umibig. Na first love ako. Alam niyo po ba yun? Pandesal. Oo, yung first love. Pagka umibig pala kayo nung talaga, no, yung ibang klase nararamdaman nyo, no? O kasi ganado ka, ha? Tsaka malakas ka, para bang tila baga, no? Parang ang ganda-ganda ng outlook mo sa buhay. Tapos masaya ka pag nakikita mo na lalo yung iyong minamahal. Ayun. Diba? Kaya nga po, di ba? Oo, yan, di ba? Oh. Kaya tayo medyo madiksi ngayon tayo. Opo, di ba? Oh, madiksi tayo lahat ngayon. Yun yung pag-ibig ni Lord sa atin, mas higit pa ron. Oh, tanong uli. Para bang lahat ng bagay sa paligid mo ay gumaganda at wala kang nakikitang mali o pangit sa paligid mo? Aba, ganda naman yan, ano? Pati yung pananaw nababago, pati yung mata nababago. O, ang nakikita yung maganda. Pagka punong-puno ng pag-ibig ni Lord. Eh pag wala kang pag-ibig, may kaprasong mali lang. Tinan mo. Nawala lang yung makeup para ng... Ayun yung pinag-aralan natin noon. Nila binibigyan ng label yung tao. O, ayun, nilalagyan Kaya ng... kapag puno ka ng pag-ibig, kahit na anong depression ng tao, May pag-asa pa yan. Sabi ng mame, may pag-asa pa yan. meron, may pag-asa pa talaga. Alam mo kung saan nakuha yung Apo. yung buong libro ng Isaiah, Saan po? doon sa ilog na salty, walang labasan, Dead Sea. Dead Sea, Yung scroll. yung scroll, doon nakuha. At ipinrint yung Bible na yan, 1611, na hanggang ngayon, huwag kang mawawala ng pag-asa. Huwag kang mawawala ng pag-asa. May pag-asa ka pa. May pag-asa ka pa habang nabubuhay. May pag-asa. Baguhin ang pananaw natin sa lahat ng tao. May pag-asa kay Jesus. Ayan. Di po ba? May kanta nga po tayo niyan eh. Gusto nyo kawitin ni Ninang Nilda? May pag-asa kay Jesus. May pag-asa kay Jesus.
Kinabukasan may pag-asa kay Jesus. Ikaw ba'y nalulumbay? Ikaw ba'y nalulumbay? Ikaw ba'y nalulumbay? Kapatid, may pag-asa kay Jesus. May pag-asa kay Jesus. Kinabukasan may pag-asa kay Jesus. Anong masasabi mo doon, Mr. Sandy? Yun sa, does becoming more authentic mean becoming more selfish or self-centered or more generous? Of course, hindi. Tingnan natin, let God's consistency. Makes you whole. Ayan, sige. So, let God's consistency make you whole. Ang Panginoon po, mga kapatid, siya ay Diyos ng pag-ibig. Kaya buo ang kanyang pag-ibig. Consistent po siya roon. Actually, kahit po sa mga minsang wala sa hulog, patuloy pa rin po yung minamahal ng Panginoon sa pamamagitan po ng may mga bagay na pagdidisiplina siyang ginagawa sa atin. Sapagkat mahal niya po tayo eh. Kaya minsan, dumadanas tayo ng mga pagdidisiplina ng Panginoon. Part of His love yan. Kasi buo nga siya, di ba? Siyempre, ang pag-ibig, buo yan. Hindi lang mercy. Hindi lang love, hindi lang mercy. Nandyan din yung justice and righteousness. Kaya yung pagdidisiplina ng Panginoon, consistent po siya. Mahal pa rin niya po tayo sa kabila ng pagdidisiplina po sa atin ng Panginoon. Let His mercy give you peace. At yun nga, pagka naunawaan natin yung sa kabila ng pagtutuwid o pagdidisiplina ng Panginoon na dinadanas natin, ay malaramdaman natin doon yung kanyang awa, yung kanyang habag. Kasi love ni Lord, dinidisiplina niya, ayaw niyang mapahamak bunga ng ating mga pagkakamali. O mahal pa rin tayo ni Lord sa kabila noon. Consistent siya. Okay? Let His faithfulness pull the pieces of your life back into alignment. Ayun. Ini-align ulit tayo ng Panginoon. Bakit? Kasi tapat siya. Patuloy niya tayong iibigin at siya'y nahahabag sa atin, kaya ayaw niya tayong humantong sa ganung kalalagayan dahil ibig niya tayo maging buo at hindi hati-hati. Ngayon, okay, mamaya hindi. Ngayon, okay, mamaya hindi. Pero ang gusto ng Panginoon ay magkaroon tayo ng kabuuan, ng total healing in our soul, body, and spirit. Okay? Thank you, Lord. Sa John 15, verses 1 to 9, ganito po ang sinasabi sa atin lahat. At kasi marami pang natitira pa minsan-minsan na hindi tama. Okay. Sa John 15, verses 1 to 9, Jesus said, I am the vine, and you are the branches. My Father is the gardener. He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does bear fruit, He prunes so that it will be even more fruitful. You are already clean because of the word I have spoken to you. Remain in me, as I also remain in you. No branch shall bear fruit by itself. It must remain in the vine, neither you can bear fruit unless you remain in me. Sa verse 5, I am the vine and you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. If you do not remain in me, you are like a branch that is thrown away and withers. Such branches
are picked up, thrown into the fire, and burned. If you remain in me, and my words remain in you, ask whatever you wish, and it will be done for you. This is to my Father's glory, that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples. As the Father has loved me, so I love you. Now remain in my love. Ayun. Thank you, Ang Lord. mga tao po, at sabi ng Panginoon, I am the true vine, and my Father is the gardener. Siya ang nag-aalaga sa atin. At yung lahat ng mga branches na walang bunga, inaalis niya talaga yan. Pinuprune. Oo, hindi yun. Yun yung inaano yun. Cut off. Cut off. Okay. And every branch that Bear fruit, bear fruit, he prunes. pinuprune. Ang meron pang tinatawag nung nasa California ako, meron pang tinatawag na zigzag. Ano po, daan? Hindi. Ano po yan? Yung mga bunga ng ubas na nakakasikip para ibang tao ay mamunga ng maayos para maging table grapes. Inaalis po yung lahat ng ng nakakasikip. Ito po ay isang metaphor. Ito pong lahat na to ay binibigay sa atin as an encouragement. Kung tayo'y nakakasikip, hindi napapakinabangan, wala pa sa atin yung wholeness ng Panginoon. Mababago at mababago tayong lahat. Kasi ang sabi, if you remain in me and my words remain in you, humingi ka ng hihingin mo. Kapag ikaw ay dwelling in the presence of God, hindi ka hihingi ng kung ano-ano, kundi ang hihingin mo na ikaw ay makapagbigay luwalhati sa ating Panginoon. As the Father has loved me, so I love you. Now, remain in my love. Yun. Yan. Amen. Sige. May babatiin muna po ba tayo, mga kapatid, bago tayo magpatuloy? Batiin po muna natin ang mga nagdiriwang ng kaarawan ngayon, August 21. Happy birthday, Sister Letty Garcia! Happy birthday! Ng Greenland Prayer Group. Ayan. Sister Ann Beltran. Sister Kayla Aranda. Sister Margaret Batalier. Ayan. Happy birthday po sa inyong lahat. And enjoy your day. Brother Bong, pasok. Happy birthday to you. Happy birthday! May the good Lord bless you, may the Lord's light shine upon you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. O, respond na tayo ngayon. Okay, ganito po ang dapat nating maging response sa pag-ibig ng Panginoon sa atin. The last sa 4 hours, ano po? Sige po. Sige, paano po? Ang sabi diyan sa Ephesians chapter 2, verse 10. For we are God's handiwork, created in Christ Jesus, to do good works which God prepared in advance
for us to do. And it is by grace that you have been saved through faith, so that no one can boast. Tayo may mga bagong nilalang. We are God's craftsmanship to do a good deed in advance. Ito ang pinakamaganda nito. If you find yourself little scattered, fractured today, try leaning in God's love. Ayan, kung ano man po ang ating mga nararanasan ngayon, mga kapatid, bawa nagkaroon tayo ng isang bagay na tayo nagkaroon ng kalungkutan, nalungkot, nag-worry, nasaktan, ano po, mga bagay na ine-expect natin, hindi nangyari, wag po nating kaliligtaan na bumalik po tayo sa pag-ibig ng ating Panginoon. Sandalan natin na mahal tayo ng Panginoon, hindi niya tayo iiwan, hindi niya po tayo pababayaan. Okay? Kaya, ang pag-ibig ni Lord, love does not only make us whole spiritually, ano po, but it also make us fulfill the whole God's law. Sa pag-ibig po ng Panginoon na ipinagkalob sa atin, kaya po tayo awa ng Diyos nakasusunod sa kanyang pinag-uutos, mga kapatid. Sabi nga po dito sa Romans 13 verse 8, let no debt remain outstanding, except the continuing debt to love one another. For whoever loves others has fulfilled the law. Therefore, eto na ang pinali, mga kapatid. Kaya dapat po sa pag-ibig ng Diyos na nagbigay sa atin ng kabuuan sa ating buong pagkatao na minahal niya tayo maging sino ka man, sabi nga ng awitin, ano po, yung ating natanggap na yon na pag-ibig ng Panginoon na naramdaman natin ang kabuuan sa ating buhay na kumpleto, ano po, maging tapat po yung ating pag-ibig na tinanggap sa Panginoon. According to Romans 12:9, love must be sincere. Tapat ang Diyos sa pag-ibig sa ating lahat. Let us pray. Dakila naming Ama, Diyos naming nagmamahal sa aming lahat. Kailanman ay hindi ka nagbago sa amin. At araw-araw ay binabago mo kami in order for us to be whole, spirit, soul, and body. Kung sakali, Panginoon, sa aming kalagayan sa ngayon, may mga bagay na natitira pa na babaguhin mo. Isinusuko namin ang aming espiritu, aming soul and our body, upang baguhin mong tuluyan, Panginoon, admitting we cannot do anything without you. What will we profit if we gain the whole world but lost our soul, our salvation? Kaya dahil sa pag-ibig mo, Panginoon, sa aming lahat, our response is that love must be sincere in our fellowship with you this day. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. Amen. May announcement lamang po tayo, mga kapatid. Ano po? Para po sa ating family affair on November 29 and 30, 2025. Kindly visit our Facebook page for updated announcements regarding details and payment for celebration. Ano po, mga kapatid? So, salamat sa Panginoon at meron po tayong repeat new song of the week. Ang title po is Ikaw ang Diyos, composed by Brother Ed Galietes. God bless us all po, mga kapatid. Thank you, Lord.
karapat-dapat kang papurihan. Ikaw ang Diyos, karapat-dapat kang pasalamatan. Ikaw ang Diyos, karapat-dapat kang papurihan. Ikaw ang Diyos, karapat-dapat kang pasalamatan. Simula pa ng likhain ng mundo, ikaw ay naroon na. Ang Alpha at Omega, ang simula at ang wakas. Sa silong ng langit, pangalang Jesus lamang ang binigay ng Diyos sa ikaliligtas ng lahat. Ikaw ang Diyos, karapat-dapat kang papurihan. Ikaw ang Diyos, karapat-dapat kang pasalamatan. Simula pa ng likhain ng mundo, ikaw ay naroon na. Ang Alpha at Omega, ang simula at ang wakas. Ikaw ang Diyos ni Abraham. Ikaw ang Diyos ni Isaac. Ikaw ang Diyos ni Jacob. At ikaw ang Diyos naming lahat. Ikaw ang Diyos, karapat-dapat kang papurihan. Ikaw ang Diyos, karapat-dapat kang pasalamatan. Simula pa ng likhain ng mundo, ikaw ay naroon na. Ang Alpha at Omega, ang simula at ang wakas. Sa silong ng langit, pangalang Jesus lamang ang binigay ng Diyos sa ikaliligtas ng lahat. Ikaw ang Diyos, karapat-dapat kang papurihan. Ikaw ang Diyos, karapat-dapat kang pasalamatan. Ikaw ang Diyos, karapat-dapat kang papurihan. Ikaw ang Diyos, karapat-dapat kang pasalamatan. Ikaw ang Diyos. Ikaw ang Diyos. Second Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2.